Pero maraming requirements para masabing ikaw ay psychologically incapacitated. So just because lasinggero ka halimbawa, or pathological liar ka, o hindi ka nagbibigay ng suporta, or babaero ka, Pwede na. or ibig sabihin automatically psychologically incapacitated ka. Kasi may mga requirements. Okay. Ano? Unang-una, kinakailangan yung psychological incapacity should exist at the time that the marriage is celebrated. Diba? Ibig sabihin, from the very start, psychologically incapacitated ka na. Hindi pa pwede yung maayos ka naman, but for some reason, na-depress ka on the 5th year of marriage. Kailangan from the very start, may manifestation na. So, kikwento mo, actually, nalaman ko na wala siya talagang konsepto ng responsibilidad. Mag-boyfriend pa lang kami. Nagtataka ko, may date kami. Pag inaya ng barkada niya, kahit plinano namin, hindi magpapakita. Tapos, irresponsable siya sa pera. Nagugulat na lang ako pag sweldo, sinusugal. At tapos, parang hindi siya maalaga. So, pero dahil mahal Kasama ko. yun, yung hindi maalaga? Oo, ikikwento mo. Pero dahil mahal ko, nag-asawa kami, kaya lang lumala. Alagang yung pera, hindi na nag-iintrega, nagsusugal, puro barkada, inuuna. Ayan. So, ibig sabihin, psychologically incapacitated siya to comply with his or her marital obligations. But they should exist from the time the marriage is celebrated. So, ang tawag dyan ay juridical antecedents. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!